Special coverage. DZMM Special coverage. Oras natin, 7 minuto bago mag-alas 2 ng umaga. Ito pa rin po si Dan Capucion. At ito po ang inyong ating Amy Estareja. Nagpapatuloy po tayo sa ating Bantay Habagat, DZMM Special Coverage. At syempre, ito, meron pa tayong makakausap maya-maya. Pero ano pa ba yung mga natin dyan, update natin dyan, partner? Yes, oo. Ito muna, paalala ko lamang sa Muntinlupa para sa mga nais pong humingi ng tulong sa mga emergency. Ayan, i-dial po ang 137175 or pasok po kayo sa iRespond app. At sa Quezon City naman po, pwede po kayo mag-dial ng 122. Ayan, dial 122 para po naman kung may kailangan kayong tulong sa atin po mga kinauukulan. Okay, ilang update lamang, partner, dito sa Pasig. Ayan, ako hindi ko mabuksan. Ayan. Oo, ayan. Sa Karangalan na Phase 2A po, Barangay de la Paz, nasa 2 to 3 inches po ang baha. So, pwede kayong medyo dumaan, Oo, tapos, pero mas mataas naman ang baha dito sa Panama Street Corner, Stockholm, sa Barangay Manggahan. Ganon din po sa Barangay Kabayanihan, mas mataas. Kabayanihan Corner, Cariquitan Street, Barangay de la Paz, 7 to 8 inches. At dito po, 3 feet naman ang taas ng tubig sa Calles Compound, Barangay Santa Lucia. Kasi kaya ko binanggit ito, partner, nandito na yung baha from the Upper Wawa River. Oo, naku. Okay. Ay, Wawa Dam pala, Wawa sorry. Dam, oo. At syempre pa sa mga sa mga kapamilya natin, sa mga residente dito sa Metro Manila, syempre mga sasakyan din, 'di ba? Yes, Gandang isa sa mga sakit sa ulo kapag lumubog ang sasakyan mo, no? Totoo Kahit hindi lubog na lubog, basta mapasok dun sa loob, no? Oo, tas hindi pa bayad. Ay, nako, talagang kamot ka na lang. Pero ito po mga kapamilya, nag-o-offer po ang Robinsons Mall. Kung merong malapit sa inyo, pwede ho kayong pumunta sa mga malls nila at siguro makipark or ito sa Robinsons Antipolo, Robinsons Cainta, Robinsons Galleria, Robinsons Magnolia, Robinsons Manila, Robinsons Malabon, Malolos, Metro East, Novaliches at Robinsons Pangasinan. Pwede dyan ang overnight parking, pwede maki-charge, pwede maki-wifi, available yan. At syempre, punta lamang kayo kasi syempre, yung mga nauubusan ng baterya, katulad kanina, meron ka nakita sa mo, nag-post 5%. Ayan, sa Abad Santos, naku, ang taas po ng ng baha dyan. Nako. Sabi nga niya, anong buhay to kasi, 5%, tatlong oras stranded, nakasta ka sa baha, tapos paano uwi, 5% battery life. At anong sabi nung nag-comment na Ang sabi tatay? ng tatay niya, enjoy the baha. Nako. Ayan. Talaga na may... Sabi nga, kung wala kang magagawa naman at hindi mo na kontrolado, you might as well enjoy the situation. Kasi pagka na-stress ka, dire-diretso ang stress. Yes. Acceptance is the key. Nako po. Samantala ngayon, mamaya. Ito pala, paalala natin, walang pasok po sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar. Metro Manila, lahat po ito Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Okay, so at isa pa pala sa SM Supermalls. Yan, diba? oo, nag-offer din sila. Yes, pwede po kayo maki-free wifi, may charging stations po dyan, at may help desk po para mag-assist po sa lahat. For overnight parking, pwede rin po. Basta mag-check lang po kayo ng list of malls dun sa mga affected areas, yung may mga baha. Kung saan may malapit sa inyo. Yes. Okay, oras natin, 4 minutes bago mag-alas 2. Ito naman, nasa linya natin, makausap natin from the city of Malolos. Siya ay counselor, si Miss Miel Agustin. Magandang umaga po, Miss Miel. Good morning, ma'am. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa ating mga listeners sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas. Magandang umaga po. Okay, so ma'am, magandang umaga po. Kumusta po kayo dyan sa Malolos? Marami po bang lugar na ngayon ay na baha? Opo, as of now po, talaga pong matindi yung pagtaas po ng tubig. Talaga pong marami na pong mga barangay dito sa 51 barangays ng lungsod ng Malolos ang baha dito po sa probinsya ng Bulacan. Okay. As of now po, may mga kababayan na rin po tayo dito sa lungsod ng Malolos na nasa evacuation centers na po. As of now po, 300 plus, 350 po. To be exact and counting yung ating pong mga number of individuals na nasa evacuation centers na po. Okay. So, marami pa po bang na-trap, ma'am, dun sa mga ilang areas? Kasi baka may mga hindi pa rin na tumugon dun sa panawagan na mag-evacuate.
Dito naman po sa lungsod ng Malolos, very disciplined na po yung mga tao. Talaga pong sila na po yung kusa na pumupunta sa mga evacuation areas. Kaya po, lagi pong naka-alerto ang ating pong City Disaster Risk Reduction Office. Gayun din ho, kaisa po ang lahat po ng mga rescuers, lahat po ng sangguniang barangay, ng iba't ibang barangay sa lungsod ng Malolos ay nakaantabay at nakamonitor ho sa ating mga kababayang Malolenyo dito po sa lungsod ng Malolos. Okay. Pagka ganito po ma'am na nagsipaglikasan ng mga tao, meron po bang mga hakbangin para naman na hindi sila mangamba na yung kanilang mga ari-arian ay may manakaw o mawala po? Oo, katunayan ho sa pagkakataon din hong ito, syempre andun po kaisa po natin yung mga kapitan, mga barangay tanod, normoronda sa atin pong mga barangay. Syempre din ho, kaisa din po yung ating mahal na punong lungsod, si Mayor Christian D. Natividad, sa pagtugon naman din po sa pangangailangan syempre ng atin pong mga evacuees sa mga evacuation area. Pagdating po roon sa kanilang mga makakain, pangangailangan po nila, talaga pong agad-agaran po natin itong tinutugunan. Oo. Sa ngayon po, Miss Miel, ano po yung kumbaga hinahanap pa nila dun sa mga evacuation center? Baka may kakulangan or okay naman po lahat ng supply nila doon? Mga kumot, pampalit ng damit? As of now po, katatapos lang po natin. Actually po, kanina lang po kasi nagdatingan yung ating mga evacuees. Siguro po kanina pong mga around na alas 6 ng gabi o alas 7 ng gabi. Kaya po, agad-agad po, ngayon po ay sa awa po ng Diyos nakaraos na din po tayong mamigay ng ating pong syempre yung paunang pakain, yung ating mga hot meals po doon sa ating mga evacuees. Okay. Kasi naisip ko pala bigla, partner, yung mga alagang hayop, meron din po ba kayong provision sa mga evacuation centers para sa mga alaga nitong ating mga kapamilya, yung mga fur parents, ma'am? Opo, katunayan po yung iba pong mga hayop, yung iba pong mga alagang hayop ng ating mga evacuees ay sinasama doon sa evacuation centers, ngunit nagkakaroon lang po sila ng specific na pwesto. Nang sa ganun ho ay nakabukod yung ating mga alagang hayop at gayon din ho ay nakabukod po yung ating mga evacuees. Yes, oo. Naku, napakahirap po ng sitwasyon ngayon. Correct. Oo. At Baka, talagang- kasi syempre sa mga evacuation center sama-sama pa rin kahit na syempre may mga spaces sila pero again madami pa rin kayo dun sa area. oo. No? How about po sa supplies, ma'am? Kumpleto naman po ba ang atin po mga evacuees? Opo, katunayan po, kaisa din po ng ating Mayor Christian D. Natividad ng ating pong DSWD na nagmo-monitor at nagbibigay ho ng mga paunang pangangailangan ng bawat pong evacuees na nakalagak po at nakasama po natin sa bawat evacuation centers po na nandito po sa lungsod ng Malolos. Okay. Diyan po ba sa Malolos madalas ho bang binabaha o ngayon nyo lang ho ito naranasan yung ganitong kataas na baha? Nako, lagi po halos taon-taon ho namin itong suliranin. Ngunit ngayon ho, sana ho doon po sa mga proyekto na ginagawa na ho ng ating pamahalaang lungsod, gayon din ho, kaisa po yung ating probinsya ng Bulacan ay nawa ho sana sa mga susunod na panahon atin na pong malutas itong pinakamalaking problema na lagi po nating kinakaharap pag-oras ng bagyuhan at pag-oras mo ng mga ganitong pagkakataon. Tama. Okay. So, ma'am, ingat po kayo dyan sa Malolos and mag-update po kami sa inyo from time to time. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Ayan. Thank you. Nakausap natin ang counselor ng City of Malolos, si Miss Miel Agustin. Yes. Oo. Naku, ayan. Ingat po tayo mga kababayan. Sabi nga ng Pag-asa hanggang Huwebes pa. Inaasahan Tagal pa. ang malakas na mga pag-ulan. Tatambay pa. Tatambay pa. Kaya kailangan maging ready tayo. No? Yes. Oo. And with that, ibabati muna ako. May sige, mga go kaibigan ahead. tayo nakatutok ngayon. Go ahead. Ayan, sa Caloocan, si Deng Cura, nandyan siya. Bagong gising. Good morning daw
daw sa atin dito. Si Len Nazario ng Quezon City, si Joder po ng Pasay at si Romel Flores ng Quezon City din. Dito sila nakatutok sa atin sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Good morning ho. Ito, wait lang. Binubuksan ko lang si Jocelyn Landero Varona. Ayan din, no? Ay, sabi pala niya, Kuya Dan, walang ilaw ngayon sa buong Valenzuela. Oh, Sabi ni Jocelyn nako. Landro. Naku, talagang... Uy, ingat ha. Oo, Kasi ingat pagka ganyan na walang ilaw, naku, kailangan po yung mga kandila, wag nating ilalapit sa anuman na pwedeng madikit siya at pagsimula ng mas malaking apoy. Kasi mahirap na yung may bahana at wag naman sana may sunog pa. Nako nabanggit mo kanina, 'di ba? Meron din dapat tayong mga reminders doon sa mga pwede pang mangyari bukod sa baha, no? Sa bahay ninyo, sa loob mismo ng bahay ninyo. Yes, so yun, yung Kanina. yung sockets ng mga sa kuryente, 'di ba? Yung mga Correct. saksakan, mas maganda po kahit po naman may kuryente, hugutin mo muna like the refrigerator Tama. or TV na talagang diretso sa alam mo yun, sa pader kasi partner dahil naging damp yan, pwedeng mag-spark anytime. Kaya kailangan para ingat na rin po wag natin masyadong alam mo, pwede naman kasi malamig naman ang panahon partner. So pwede muna pagpahingahin. Wag muna, correct. Oo, yung ilang appliances. Buksan na lang yung bintana muna, 'di Ay, ba? oo, depende kung baka Ay, baka pumasok. malaki. Pag pala malakas ang ulan, wag pala. Oo, wag pala. Pero yung mga refrigerator kasi yun, usually nasa pader talaga. So doon tayo medyo dapat mag-ingat. Oo, kaya pag meron kayong mga bangko na pwedeng pag-angatan, 'di ba? Iangat na muna, agad. correct. Oo. Oo. At pag kailangan talagang lumikas na. Wag na magdalawang isip. Okay. O mga kapamilya, patuloy po ang ating pagbibigay ng update kaugnay po ng pananalasan ng habagat. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio o Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sa pangalan po ng mga anchor at reporters ng DZMM Teleradyo, Current Affairs and Public Service Group, Radio Production, DZMM Teleradyo Production, Research, News Production, News Gathering, Digital Operations and Engineering, ako po si Dan Capuchon. At ako naman po ang inyong ating Amy Estareha. Ingat, kapamilya!